Yes, yo mga master, good morning po sa lahat. Magre-repair tayo ng rod. Magdudugtong tayo ng naputol na gagawin nating pinakamatibay. Mas matibay pa siya sa kanyang original na form or standards. So ganito yung ating gagawin. Dati na i-vlog ko na rin ito. So ulitin natin para sa mga bago nating mga followers at saka yung gustong matuto at saka yung makakatulong sa mga gusto rin mag-repair ng kanilang rods. Mas mahal kasi yung mga gears ngayon, so kailangan natin mag DIY. So ito 100% na matibay at saka tested na rin pati. Okay? Ito yung mga materialis natin. So yun, ito yung mga naputol. Ito, yan. Doon yan sa dulo naputol. Ito yung tip. And then ito yung ating insertion 2040 blanks. Yan, sa loob. At saka ito yung ating Yamaha blanks. Kaya nakaproduce tayo ng mga ganito. Nagpupulot kasi tayo ng mga rod, lalo na yung mga magandang klaseng rod. Hindi natin yan tinatapon, iniipon natin yan kasi magagamit natin in the future. So yan, kasama natin rod building glue. So number one nating unang gagawin ay to insert the sleeve. Okay, insert natin tong sleeve natin kasi baka mamaya magdugtong tayo, makalimutan natin yung insertion natin panglabas, ay makakalimutan natin. Another reworks. So yan na siya. Kung nakita nyo mga master, no, yan. Ito ang ilak natin mamaya. Resin ang ginagamit natin. Hindi tayo gumagamit ng mga hard glue, no? Kasi moving parts to. So kailangan elasticity ang kailangan nating glue. Glue stick, I mean. Or ano dyan. Ayan po. So halo kay obe tayo. Diyan, digreng. 50% hardener, 50% resin. Para. So next step, ito, lagyan natin ito ng glue. Yan. Kunti lang. Yan. Para madulas. Madali kasi ipasok pag madulas talaga. Maduming isip, ha? Ayan. Kabilaan. Okay. So, yun. Madulas na, master. Pasok natin to. Wow, kumakatas pa. Andin ito nating papasukan natin ulit na isa. Kaya glue stick ang ginagamit natin kasi meron pa tayong adjustment kasi nagagawin, no? Katulad ng pag-sintro ng kanyang guide rings. Ayan. So pag nakasintro na yung guide rings niya, mga master, ayan. Ayan. So, pag nakasintro ng kanyang guide rings, master, ito, yung sleeve natin dito sa labas, ay ilak natin yan. Yan, o. Move it. Bang! So, yun, master. Ganun kasimple. Tapos na. Kaya nasabi ko na ito ay mas matibay pa kisa dito sa mga original blanks niya. Isipin mo naman, quality ang pinasok nating materials, no? It's DCC 2040 rod 2040, tapos yung itong panglabas natin ay Yamaha blanks. So na to it, no? So ang shout out Elmer Madayag, ikaw ang may-ori. Ikaw ang may-ari ng rod na to. So alam mo na kung paano ako gumawa, no? Ayan. Kita mo mga master, I highly recommend this technique sa mga gustong matuto. Kaya ako, no, wala akong habas pag makita niyo yung video ko na wala akong habas pumitig, pinapatulog ko yung rod. Malakas ang loob ko kasi marunong ako mag-repair. Madali tayo mag-ayos. So yan, ganoon lang kasimple mga master, no. So kung gusto mo pa, the best pa nito mga master, no, hindi lang ganito. If you want to make a lock para hindi ito gumalaw, lagyan mo rito ng thread. Yan, building thread or ano dyan na mga 4 pounds, 6 pounds, kabilaan. Dito sa kabila. Pero gawan ko ito. Hindi naman yan big deal sa instruction. Kasi ang tendency lang naman ng ilagay natin dito na ang purpose lang yan is to lock, to prevent movement of this sleeve. Okay? Dito sa kabila siguro kahit hindi na kasi nakakuha na siya ng guide ring. Naiipit na siya ng guide ring. Dito lang, lagyan ko yan. So yun, sana may natutunan kayo
ng kunting bagay pero mahalaga sa ating nagtitipid ng mga rods natin o kaya naghihinayang, lalo na medyo mahal. So may mga paraan kung paano ito ma-repair. So, Merry Christmas and Happy New Year. Yun lang ang pamasko.